Welcome back sa akin channel. Nakakalungkot naman ang realidad na paghihirap at pagdurusa na nangyayari sa ngayon sa buhay ng magkakapatid na Aquino. Panoorin at pakinggan ang bidyong ito hanggang sa uli para sa buong detalye. Cristina Bernadette Aquino o mas kilala nating bilang si Chris, hindi na kailangan pa ng kahit anong pagpapakilala sa Queen of all Media na si Kris Aquino. Bilang isang tanyag na personalidad sa showbiz industry, ang kanyang kasikatan ay higit sa pamana na ibigay pa ng kanyang mga magulang. Ang bunso sa magkakapatid na Aquino ay kilala sa kanyang ugali na walang itinatago at ibinabahagi pa ito sa publiko kahit ang kwento pa ng kanyang pribadong buhay. Mula sa kanyang mga magulong relasyon, problema sa kalusugan at ang kanyang mga highs and lows sa kanyang mga naging karera sa showbiz industry. Ang kanyang katapatan at pagiging bukas sa publiko ay nangangahulugan na siya ay mapagkukunan ng mga mahalagang impormasyon ng mga news sources at malaman ang tungkol sa kanilang napakapribadong pamilya. Ipinanganak noong February 14, 1971 sa Quezon City. Ang kanyang ama ay isang senador noong rehimeng Ferdinand Marcos. Sanggol pa lamang si Chris na ang kanyang ama ay arestuhin at ikinulong kaya lumaki ito kasama ang kanyang ina at mga kapatid. At noong 1978 parliamentary election, ang kanyang nakakulong na ama ay isang kandidato. Ang 7 taong gulang na si Chris ay isang stand-in para sa kanyang mga campaign rallies. Iginugol ni Chris ang kanyang mga taon sa elementarya sa Estados Unidos, kung saan naka-exile ang pamilyang Aquino. Noong siya ay 12 years old pa lamang, ang kanyang ama ay pinaslang sa tarmac ng Manila International Airport. Bumalik si Chris sa Pilipinas at dumalo sa mga rallies laban sa rehimeng Marcos. At pagkatapos ng People Power noong 1986 na nag-alis kay Ferdinand Marcos sa kanyang 21 years of regime, nagsimulang mag-guest ang nooy teenager na si Chris sa mga drama at comedy shows sa mga telebisyon, gayon din sa mga talk shows. Dito na nagsimula ang pagkamulat ni Chris sa mundo ng showbiz. Ilang mga kontrobersya ang bumalot sa buhay ni Chris Aquino kaya bumenta ito sa lahat ng mga payagan. Nagkaroon ito ng relasyon sa aktor na si Philip Salvador noong 1994 at nagkaroon sila ng anak, ang panganay na si Josh. At noong 2003, ang kanyang relasyon sa komedyante at politiko na si Joey Marquez ay talaga namang pinag-usapan ng madla. Pagkatapos ng kanilang paghiwalay, inilantad ni Chris na binigyan siya ng nakakahawang sakit na STD. Ikinasal naman si Chris sa basketball player na si James Yap sa isang civil ceremony noong July 2005 at makalipas ang 2 taon ay isinilang ang bunsong anak nila na si Bemby. Noong 2010, inihayag niya na nagiwalay na silang dalawa ni James at 2012 nang idineklara na void and null ang kanilang kasal. Nalagay din sa public scandal si Chris noong 2018 dahil sa alitan nila ng business manager na si Nico Falces. October 2021 nang ihayag naman niya ang kanyang engagement sa dating DILG secretary na si Mel Sarmiento. Ngunit naghiwalay din sila bago matapos ang taong 2021. Pinatibay naman ng star power ni Chris ang presidential bid ni Noynoy, ngunit hindi naman naging maayos ang relasyon nila ng kanyang kuya. Si Chris mismo ay naging bukas sa marami nilang hindi pagkakasundo, tulad na lamang ng ikwento nito ang naging alitan nila noong 2018 tungkol sa naputo nilang relasyon sa mamamahayag na si Corina Sanchez, na asawa naman ng malapit na kalyado ni Noynoy sa politika at kaibigang si Mar Rojas. Gayunpaman, nagkasundo naman sila alang-alang kay Diyos na sobrang pagiging malapit kay Pinoy. Sa kasalukuyan, naging matindi ang pagsubok ni Chris dahil sa kanyang napakasensitibong sakit na mayroon ng pang-5 autoimmune disease at pilit na nilalabanan ito. Victoria Elisa Aquino, ipinanganak noong October 27, 1961. Si Biel ang ika-4 na anak at ikatlong babae sa magkakapatid na Aquino. Kilala siya bilang pinaka-low-key sa magkakapatid. At sa katunayan, siya ang bukod-tanging hindi nagsalita sa burol at tebing ng kanyang yumaong kapatid na si Noynoy. Nakakaantig ang kwento ni Biel tungkol sa panahong kasama niya ang kanyang ina habang binibisita nila ang kanyang amang nakakulong sa Fort Bonifacio. Hindi gaanong makatulog noon si Cory Aquino sa loob ng Fort Bonifacio kaya nangako si Biel na iihip siya ng mga lobo para magising ang kanyang ina at mapuno ng mga makukulay na lobo ang malamig na silid na kanilang tinutulugan.
Pagkatapos ng kanyang pagkakakulong, gumugol sila ng kanyang pamilya ng 3 taon sa Estados Unidos, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang kampanya upang pilitin si Marcos na ibalik ang civil liberties. Naalala naman ni Biel ang exile ng kanyang ama bilang pinakamasayang kabanata ng kwento ng kanilang pamilya na magkaroon sila ng ordinaryong buhay kahit na maikling panahon lamang. Si Biel ay ikinasal sa kilalang negosyanteng si Richard Joseph D. na anak ni Howard D. na naging ambasador sa Vatican sa pamumuno ni Pangulong Cory Aquino. Mayroon silang 2 anak na sina Frances at Jaya na isang e-sport champion. Si Biel naman ang huling nagbigay ng kanyang blessings para sa kampanya ng kanyang kapatid na si Pinoy sa pagkapangulo. Sinabi niya sa isang paglalakbay sa Cordilleras, nakita niya ang isang batang lalaki na may Noynoy campaign bracelet at naisip nito na kung mahalal si Noy, naisip ko na gusto kong maging isang lobbyist para sa karapatan ng mga katutubo. At matapos maging pangulo nga si Noynoy, nagbigay si Biel ng kanyang keynote address sa 2011 National Indigenous People Summit. Benigno Simeon Aquino III, ipinanganak noong February 8, 1960 at siya lamang sa 5 magkakapatid ang nag-iisang nagdesisyon pasukin ang mundo ng politika. Bago ito maging ika-15 pangulo ng bansa, naging membro muna siya ng House of Representatives na kumakatawan sa 2nd District ng Tarlac noong 1998. Nahalal naman siya bilang senador noong 2007 midterm elections. Tinapos ni Noynoy ang kanyang Bachelor of Arts, Major in Economics degree mula sa Ateneo de Manila University noong 1981. Sinamahan niya ang kanyang pamilya sa exile sa Estados Unidos matapos nito makagraduate sa kolehiyo at namuhay ng ordinaryong buhay. Matapos ang kanyang pag-upo bilang senador ng isang termino, tumakbo siya bilang pangulo ng bansa. At sa loob ng 6 na taong pamumuno, ilang kontrobersya din ang kanyang hinarap at isa na dito ang Manila hostage crisis noong August 23, 2010 nang i-hostage ng isang gunman ang bus sakay ang mga turistang galing Hong Kong. August 25 nang humingi siya ng tawad nang mahuli siya sa telebisyon na tila nakangiti habang ine-interview sa pinangyarihan ng krimen o ilang oras matapos ang hostage taking. Binatikos din ang kanyang administrasyon habang at pagkatapos ng Bagyong Yolanda noong 2013 dahil sa mga bagal na pagtugon ng pamahalaan sa pagtulong sa mga biktima. At noong November 2016, dumalo si Noynoy sa isang konsyerto sa Rizal Park at sumali sa mga protesta laban sa paglilibing sa dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. At noong July 2017, sinampahan siya ng mga kasong kriminal na usurpation of authority sa ilalim ng Revised Penal Code at paglabag sa graft and corruption laws. Noong 2018, sinampahan din siya ng kasong kriminal na kinasasakutan sa pag-aproba ng Kongreso na gamitin ang pundo ng Estado sa mga pangunahing proyekto ng kanyang gobyerno. Si Noynoy ay hindi na kailanman nag-asawa at wala ring anak kaya naman siya ang naging kauna-unahang Bachelor President ng Pilipinas. November 2019 nang maiulat na nagkaroon siya ng pulmonya nang mag-confine ito. Nakitaan siya ng kidney malfunction at mayroon ding hypertension at diabetes. May 2021 nang siya ay iniulat na sumailalim sa isang operasyon sa puso at June 24 ng taong ding iyon nang makita siya na walang malay sa kanyang bahay at pumanaw ito dahil sa renal disease secondary to diabetes sa edad na 61. At sa karugtong ng kwentong ito at sa kabuuan para sa dagdag impormasyon kay Pinoy at Chris at sa 2 pang kapatid na sina Aurora Corazon Aquino at Maria Elena, abangan po natin ang part 2 sa susunod na bidyong ito. Maraming salamat! Ito lang muna ang ating update for today.